yet. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Hi guys, good morning. So, papasok na naman tayo ngayon, Sunday ngayon, January 19. So, ngayon nag-iba na yung weather. Hindi siya nag-snow pero mas lumamig siya. So, ngayong umaga is minus 3 ngayon. So, continuous pang bababa yung temperature this week. So, malamig na, nangangagat na yung lamig. Yan, kailangan ko ng mag-gloves. Hindi na kasi ako nag-gloves kasi kaya pa naman. Pero ngayon, na nag-negative na yung temp, kailangan ng mag-gloves tsaka mag-took. Sige guys, later ulit. Ay, grabe, ang lamig. Ang lamig na. Kailangan na magsuot ng gloves. Ngayon pa lang talaga dito nagsa-start lumamig ng matindi-tindi, no? Yan, so ang lamig. Nangagat na yung lamig, pero alam ko na wala pa to kasi sa ibang province nga, di ba? Minus 20, minus 30, minus 50. So, at nag-snow pa doon. So, okay pa rin dito kung tutusin, di ba? Hinahanap ko yung gloves ko, guys. Sa bag ko, wala yata akong dalang gloves. Ang lamig, naninigas mo yung kamay ko. So, dito pa rin ako sa bus stop, guys, no? 6 minutes pa yung bus ko. So, wala, tiis-tiis dito. Kasi ang aming bus stop is not covered. Tingnan nyo. Papakita ko. Yung bus stop namin dito is hindi siya covered at wala siyang heat. Wala siyang heater sa loob. Di tulad sa iba na, 'di ba, nakaano siya enclosed, tapos meron siyang heater sa loob. Kaya pag malamig yung panahon, pwede kayo doon magstay, 'di ba, habang nag-aantay kayo ng bus. Kaya siguro ganito yung mga bus stop namin kasi hindi naman nga ganun talagang sobrang lamig dito. Talaga lang may mga months or days lang na sobrang lamig, pero the rest is tama lang, di ba? So, hindi na nila kailangan siguro ng mga enclosed na bus stops. And guys, nakikita ko na yung bus ko sa wakas. Yay! When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute. Hi guys, good morning. So, pasok na naman tayo ulit, Kasi, ano ba ngayon? Monday na naman ngayon, Inaantay ko lang ang anak ko na makapasok sa kanyang room bago ako umalis kasi may pasok pa ako ng 10 o'clock. So, I always make sure na nandun siya sa klase niya bago ako umuwi para hindi ko na iisipin. Kasi talagang nag-aalala pa rin ako pag hindi ko siya nakikita na pumasok ng school, yung talagang literal na pumasok sa pintuan ng school. Nag-aalala ako. Medyo paranoid kasi ako minsan.
Ayun na, naglalakad-lakad na. Paranoid din kasi ako. Ayun, yan guys, no. So, paghatid ko sa anak ko, titigil muna ako dyan sandali. Gusto ko makita na pumasok siya sa loob ng pintuan ng school. Or kung late man siya, oh, meron yata ang truck sa likod ko ah. Tesla na truck. Dali lang. Likod tayo. Truck nga ba na? Oo nga, Cybertruck. Yayamanin ang mga tao dito, may Cybertruck na. Dati hindi ka makakakita dito ng Cybertruck. Ngayon meron ng Cybertruck ng Tesla dito sa may neighborhood namin. Uy, aso. Ano to, nakawala? O pinakawalan? Oh, okay. Nakawala yung aso. So yun nga guys, no. Bago ako umalis, titingnan ko muna yung anak ko kung nakapasok siya sa loob ng school. Literal na nakapasok sa loob ng pinto, ganyan. O kaya nakalakad na siya dun sa room niya. Kasi dito kita mo naman eh. Kasi yung room nila is sa labas ng main building. Meron silang ibang room. Kasi ibang grade. Mga grade 6, grade 7, grade 5. Nasa ibang klase na sila. Hindi sila doon sa same building na nung ibang mga lower grade. So titingnan ko muna yan para may peace of mind ako kasi napaparanoid kasi ako kasi dati siguro 2 years ago naman na yun, merong school dito, elementary school, na merong tao na nagtry mag-abduct ng bata. So kasi yung bata nandito sila sa labas, malapit sila sa road, tapos naglalaro sila, no. Tapos nilapitan sila nung lalaki, parang sinabi, kinausap, ganyan. And then pinapasama sa kanila. So buti na lang yung mga bata hindi sumama. And then nagsumbong sa teacher, and then yun na nga, no, naibalita na sa news. So malapit lang, hindi man sobrang lapit, siguro different different na lugar. So example, parang taga Cavite kasi ako, so example lang, no. Kapag Cavite, sa Cavite, kunyari Imus, Dasma, ganyan. So taga Imus kami, taga Dasma yung tag dito, nagkaroon ng experience doon. Pero buti na lang hindi nakuha yung mga bata. Pero may dala kasing sasakyan. So, 'di ba? Nakakatakot pa rin kahit na sabihin mo na hindi naman sila nakuha, pero 'di ba, may possibility. So buti na lang. So kaya lagi yung sinasabi sa anak ko, sa anak ko na bunso, na lagi yung sinasabi sa kanya na huwag kang makikipag-usap sa strangers. Tapos pag sinabi nila na kakilala ko yung mommy at daddy mo, ganyan, sabi niya na sama ka sa akin, ako susundo sa'yo, no. Sinasabihan na namin yung mga anak namin na wag ka maniniwala. Kasi ako lang at saka daddy mo ang susundo sa'yo. Walang ibang susundo sa'yo. Sabi kong ganon. So, wag kang sasama sa kanila. Yan. Kasi kailangan din mga bata matuto na maging aware sa mga bagay na ganon. Hindi dapat sila maging clueless. Dahil importante ang safety, di ba? Kasi kahit matatanda, nawawala. Paano na yung mga bata, di ba? Especially yung mga bata. So, kailangan alert sila. Pati yung panganay ko, sinasabihan ko na kahit na teenager na yun, sinasabihan ko pa rin yun na be careful. Huwag kang sasama sa mga klase mo. Pag inaya ka nila na, punta tayo dito, ganyan-ganyan. No? Hindi ka nagpapaalam. So, gusto ko safe sila kasi hindi ko naman kasi sila mababantayan 24 hours a day. Hindi ba? Yun. So, kaya lagi na kami pinapaalalahanan. And then, baka yung iba inisip, ano mo naman, masyado ka namang paranoid. So, wala namang masama siguro maging safe, 'di ba? Lalo na yung mga anak mo kasi especially sa mga magulang, no. Nung una, naisip ko rin yan nung wala pa akong anak. OA naman ito nanay ko. No, kasi ba't lagi na lang siya, paalala, paulit-ulit, ganyan.
nung naging magulang na ako, nalaman ko na talaga, oh, ang hirap i-let go ng mga bata, ng mga anak mo. Like, gusto mo silang laging nakikita. Gusto mo silang samahan kung saan sila pupunta, tulungan sa mga bagay na kailangan nila ng tulong, di ba? Parang gusto mo lahat gawin para sa kanila, kaso hindi pwede yung ganun kasi lumalaki na sila, di ba? Kailangan maging independent din sila, matuto sila maging independent sa sarili nila. Dahil pag dumating yung time na kagaya nga niya, naging teenager na, magkaroon ka ng teenager, papasok na yan sa college or university, so hindi mo naman pwedeng basta samahan na lang sila palagi. Hindi mo sila kailangang samahan palagi, di ba? Dahil ikaw rin, may trabaho ka rin, meron ka rin mga ginagawa sa bahay, so kailangan mo silang turuan kung paano sila mag-ingat at ingatan ng sarili nila. So yan, naintindihan ko na nung magulang ako, kasi nga, di ba, pag baby pa nga lang, ayaw mo ngang mauuntog, ayaw mong mahuhulog, di ba? Ayaw mo na makagat man lang kahit ano ang bata, ang anak mo, di ba? Ayaw mong masaktan siya or ano, di ba? So kaya paglaki, ang hirap i-let go, napakahirap. Pero kailangan mong magtiwala sa kanila, kailangan mong pangaralan sila, kailangan mong bigyan ng mga advice, no? Para ano nila sa isip nila, maitanim nila sa isip nila na ito ay para sa kanila, no? Concern lang tayo sa kanilang mga magulang, di ba? So ayun guys, ano, sige guys, later ulit, papasok muna ako. Pangnilaga, tapos uuwi na ako. So as usual, hindi pa rin nag-i-snow sa amin, pero mas malamig ngayon kaysa dati. Ang daming mga tindang salt to. Wala naman masyadong bumibili kasi wala nang snow. Tapos may mga bulaklak na. Chinese New Year na kasi. Ang cute. Gusto kong bumili. Ang cute. Money tree ba to? Ay, hindi. Hindi ko alam kung ano. Hello guys, nakauwi na ako.
So, ngayon, susunduin lang namin yung mga bata. Ay, yung anak ko lang palang bunso. Susunduin namin sa school. And then, later on, pupunta pa akong White Rock. Kasi meron akong cleaning. And then, after that, uwi na. And then, that's it. Bukas ulit. Yeah, busy ko ngayong Monday na to. Monday, busy ako. Yun. So, sige guys, later ulit.